Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang umalis ang 3 lalaki, inihatid sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Sinabi ng Panginoon, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos, sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy matutupad ko ang aking pangako sa kanya." Kaya't sinabi pa ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ng lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig." At tumugon ang Panginoon, "Hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan," wika ni Abraham. "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi. Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon," tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, "Kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ng lungsod dahil sa 40 iyon," tugon sa kanya. "Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin?" Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ng lungsod dahil sa 30 iyon." Sinabi pa ni Abraham, "Mangangahas po uli ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ng lungsod dahil sa 20 iyon." Muling tugon sa kanya. Sa katapos ay sinabi ni Abraham, "Ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ng lungsod dahil sa 10 iyon," tugon ng Panginoon. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bisita pala ni Abraham ay hindi lang mga anghel. Ang Diyos mismo ang naging bisita niya. Sinabi ng Diyos ang balak niya. Pupunta siya sa Sodoma at Gomora upang tingnan kung totoo ang mga daing ng nakarating sa kanya tungkol sa kasamaan ng mga taga roon. Siyempre, alam naman talaga ng Diyos ang lahat. Pero sa pagsasabi ng ganito, ibig ipaalam sa atin na hindi basta-basta nagpaparusa ang Diyos. Ang kanyang ginagawa ay batay sa katotohanan, hindi lang sa sabi-sabi.
na madalas nangyayari sa atin. Nagagalit tayo dahil sa narinig lang natin ang sinabi ng iba. Gumagawa ang Diyos ng fact-finding. Nakiusap si Abraham sa Diyos na magitan siya. Ang argument niya ay ang pagiging makatarungan ng Diyos, na hindi niya hahayaang maparusahan ang mabuti kasama ng masama. Pero hindi lang ito ang pakiusap niya, na hindi madamay ang mabuti. Ang pakiusap niya na ililigtas ng mabuti ang masama. Okay kaya sa Diyos na iligtas ang buong lungsod kung may 50 matutuwid na mga tao doon? Okay sa Kanya ang sagot ng Diyos. Tinawaran pa ni Abraham. Magaling tumawad. Ano kung kulang ng 5? 45 lang. Okay pa rin sa Diyos. Hindi niya sisirain dahil sa 45 na matuwid na tao. Ano kung 40 na lang? Kung 30 na lang? Kung 20 na lang? Pumayag ang Diyos. Ano kung 10 na lang ang mabubuting tao? Pumayag pa rin ang Diyos. Madali naman palang pakiusapan ng Diyos. Si Abraham na lang ang tumigil sa pagtawad. Akala niya sapat na ito. Siguro naman may 10 matutuwid na tao sa Sodoma at Gomora. Mali siya. Sa bagong tipan, pinatawad ng Diyos ang buong mundo dahil sa isang taong matuwid. Isang kalugod-lugod sa Kanya, si Jesus. Talagang mapagbigay ang Diyos. Talagang ayaw niyang magparusa. Ngayon, ang gawain ni Abraham na pakiusap sa Diyos ay patuloy nating ginagawa. We also intercede for sinners. Makiusap tayo sa Diyos na bigyan ng grasya ang mga makasalanan na makapagsisi, lalo na kapag malapit na ang kamatayan. Dahil sa alam natin na ang Diyos ay mapagbigay, huwag tayong magsawang makiusap sa Kanya. Kaya ang pagdarasal para sa conversion of sinners ay isang magandang gawain. Hindi natin ipinagdarasal ang kamatayan ng masasama, kundi ang kanilang pagbagong buhay upang sila rin ay maligtas. Ganon din ngayon ang dami nating nababalitaan ng mga digmaan. Sana hindi tayo magsawa na ipagdasal ang mga leaders ng bansa na tingnan ang kalagayan ng mga biktima ng digmaan. Tumigil na sana ang digmaan. There are no winners in any war. Everyone is a loser. Panginoon, bigyan po ninyo kami ng tiwala na malaki na nagagawa ng panalangin para sa iba. Huwag po sana kaming magsawa na manalangin para sa mga taong nalugmok na sa kasamaan. Mas maging malakas pa sana ang aming pag-ibig sa kanila kaysa kanilang kasamaan.